Kabanata 3, talata 16 hanggang Kabanata 4, talata 3. Once again, let us take a reading from the letter to St. James, letter of St. James, chapter 3, verse 16, and then hanggang chapter 4, verse 3. Ito po ang sinasabi. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran ng binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. At maaari na po tayong makaupo sa bilang ko ng 3. 1, 2, 3. Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po minsan pa sa lahat. Magandang hapon po sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde, sa buong Velarde family. At syempre po sa ating assistant servant leader na si Brother Michael Velarde. Alam niyo ho mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat minsan pang napagkatiwalaan po na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng ganitong paksa. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. So tayo po ngayon mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating pong series ng 7 deadly sins or 7 capital sins. At tayo po ngayon ay nandirito po sa paksa ng inggit or envy. Alam niyo po mga kapatid ko ay Kristo, kakalabas lang po namin ngayon sa College of Divine Wisdom. Kasi po maagang nag-dismiss sa amin ang aming profesor na si Reverend Father Sunny Declaro. Actually, medyo kinakabahan po ako na maaga siya nag-dismiss. Alam niyo po kung bakit? Sabihin niyo po, bakit brother? Kasi po kung maaga po nag-dismiss, maaga pong makakalabas sa mga kapwa ko disciples, makakapakinig po sila. Medyo kinakabahan ako pag marami nakikinig na disciple. Pero salamat sa Diyos sapagkat si Yahweh ang magbibigay ng karunungan po sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. Naranasan niyo na po bang mainggit? Naranasan na po ba nating mainggit? Siguro at some point of our life, tayo po ay nakaranas ng mainggit. Most especially nung tayo po ay bata pa. Noon tayo po ay mahilig maglaro, no? May laruan yung ating kasama, yung ating kapatid, tayo wala tayong laruan, yung mga ganung mga bagay. So, nakakaranas tayo at some point of our lives ng inggit. Pero alam niyo ho, maski po tayo ay nagkakaedad, minsan ay maaari pa rin pong gumapang sa atin ang ganitong espiritu. At hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ito ay capital sin. Sabihin niyo po, capital sin. Ibig po sabihin po ng capital sin from the word Latin, caput. Sabihin niyo po, caput. Ibig po sabihin ng caput sa Latin, ulo. Ulo. Ibig sabihin po, kaya po ito ay ulo ng mga kasalanan, inggit, sapagkat ito po ay pinagmumulan at humahantong pa sa ibang mga kasalanan pa. Kaya po siya capital sin na tinatawag. Ngayon po, mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng inggit? Diretso po tayo sa ating pong paksa. Ano bang ibig sabihin ng inggit?
So gusto ko po na pagnilayan natin yung ating sarili. Kung tayo po ba'y nakaramdam at some point of our lives ng ganitong pakiramdam. So para magkaroon po tayo ng common ground, magbaba muna tayo at maglatag ng definisyon. Ano po bang ibig sabihin ng envy? Sa akin pong pagsasaliksik, sabi po ng isa pong pari, si Father Mike Schmitz, ang sabi niya ay ganito, envy is being sad at the blessings of others. Tagalogin ko ho. Ang inggit daw po ay ang pagkaramdam ng lungkot sa pagpapala ng ibang tao. Nakikinig po kayo? Kapag ang ibang tao daw po ay pinagpala at tayo'y nalungkot, ibig sabihin may inggit sa ating damdamin. Ang daling intindihin, ng definisyon, na kahit hindi tayo nakapagtapos ng teolohiya, kahit nga tayo po ay hindi nakapagtapos ng college, maiintindihan niyo po yung ibig sabihin. Basta nakaramdam ka ng lungkot sa pagpapala ng iba, may inggit po dyan. May inggit po dyan. Okay? So yun po yung una. Pangalawang definisyon, galing po sa aking paboritong santo, si Santo Tomas de Aquino. Sabi po ni St. Thomas Aquinas, it is the irrational anger at the success of others. Sabihin niyo po, irrational. Anong ibig po sabihin ng irrational? Hindi makatwiran. Walang paliwanag. Pag meron po tayong galit na hindi mo maipaliwanag at hindi makatwiran, dahil ang ibang tao ay nagtatagumpay, meron pong inggit sa ating puso. So kanina, lungkot. Ngayon, galit. At hindi lang basta galit. Kasi may galit na makatwiran. At meron ding galit na hindi makatwiran. At kapag tayo po, meron tayong galit na hindi mo maipaliwanag, ba't ka ba nagagalit? Ewan ko, basta nagagalit ako. Ayan. Dahil meron pong tagumpay ang ibang tao, inggit po yan. Tahimik po ninyo, So yun po yung pangalawang definisyon. Pangatlong definisyon po, para marami po tayong basihan. Sabi naman po ni Father Chad Ripperger, isa rin pong pari na exorcist sa Amerika. Ang sabi niya, it sees others good as one's harm. Tagalogin ko ho, kasi di ko rin naintindihan English po kasi. Tagalogin ho natin. Ang inggit daw po, ay yung nakikita mo yung kabutihan ng iba na siyang kasamaan mo. Kabutihan ng iba, pero kasamaan para sa iyo. Bakit? Kasi nga may inggit. May inggit. Amen po? Minsan naririnig po natin yung phrase na mamatay ka sa inggit. Yan, meron ganon. Meron ako naririnig na ganon minsan. Tandaan niyo po ito, ang inggit ay pagiging masaya sa kabiguan ng ibang tao. Kanina, nalulungkot ka kasi tagumpay ang iba. Ang inggit din ay pagiging masaya kapag ang ibang tao ay minamalas. Nakikinig po kayo? Madaling intindihin, Ang inggit ay ang pagiging masaya kasi na-bankrupt ang aking kapatid. Ang inggit ay ang pagiging masaya kasi nasuspende yung kapwa ko manggagawa. Ang inggit ay yung pagiging masaya kasi na-terminate yung isa nating kasama. Yun ang inggit. Natutuwa ka na may nangyaring masama sa isa mong kapatid at ikaw ay nalulungkot kapag sila'y umaangat sa buhay. Pag nakakaramdam po tayo ng ganyan, mga kapatid ko ay Kristo, bato-bato sa langit, tamano ang magagalit, yan po ay inggit. Pero sabi nga ni Brother Mike, wag ho kayong magalit. Matuwa po tayo pagkat kinakausap tayo ng Espiritu Santo. Pinapaalalahanan ho tayo. Amen po ba? Ito po, kadalasan po ang jealousy and envy magkakapatid. Bigyan ko po muna kayo ng mga definition ulit. Sabi po ni Father Chad ulit, ang jealousy daw po is when you possess something but you do not want others to possess it. Tagalogin natin. Ang selos daw po ay yung bagay na meron ka pero ayaw mong magkaroon ng iba.
Yun daw po selos yun. Ang inggit naman ay yung ginugusto mong kunin yung isang bagay na meron na ang kapatid mo. Gusto mong kunin. Kaya nga po ang sabi po sa ika-9 na commandment sa 10 utos ng Diyos, huwag mong pagnanasaan ang mga bagay na hindi sa'yo. Kasi once na hindi mo yan napaglabanan, yan ay nagiging inggit. At ang inggit ay kasalanan. Hallelujah. Sabihin niyo po, hallelujah. Praise the Lord. So, yun po yung ibang mga definisyon. Huwag niyo pong sasabihin okay lang mainggit. Alam niyo po kung bakit? Dahil inggit ang nagtulak kay Cain na patayin si Abel. Inggit ang nagtulak sa mga kapatid ni Joseph the Dreamer para pagtangkaan siyang patayin. Thank you Lord dahil ibinenta na lang siya. Ang inggit ang nagtulak kay Haring Saul para pagtangkaang patayin si Haring David. Kaya wag niyo pong sasabihin okay lang na mainggit, lahat ng tao maiinggit. Ipokrito ka kapag hindi ka naiinggit. Ay hindi. Hindi po. Opo, siguro minsan nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng saya na hindi tama, pero tandaan niyo po ito, ang anak ni El Shaddai, pinaglalabanan ang ganyang pakiramdam. Bakit? Kasi gusto nating maging banal. Gusto nating maging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, bago ko po ibigay yung mga remedyo, magbigay po ako ng senyales. Senyales na mayroon tayong inggit sa ating puso. Isa na yon, yung sinabi po natin, nalulungkot tayo o nagagalit na nagtatagumpay ang ibang tao. Yan, inggit ho yan. Nasabi na rin po natin na natutuwa tayo pag nabibigo ang ibang tao, inggit ho yan. Nasabi na ho natin yan. Bigyan ko po kayo ng dalawa pa. Pag tayo ho mahilig makialam sa may buhay ng may buhay, malamang sa malamang inggit ho tayo. Sabi mo sa iyong katabi, mind your own business. Hindi ko po sinasabing absolute ho ito. Pero most of the time, when you mind other people's businesses, malamang sa malamang, inggitero ka. O inggitera ka. Bakit? Dahil siguro sa sobra mong daming oras at wala kang focus sa ginagawa mo, pinupukusan mo na lang yung ibang tao. At kadalasan, kapag ikaw, you mind other people's businesses, papasok dito yung pang-apat na senyales. Nagkukumpara ka. Comparison. Sabi niyo po comparison. Yan po yung may ibang mga senyales na naiinggit tayo. Kinukumpara natin si ganito kay ganito. Amen? Okay, ngayon, ano pong nangyayari kapag ang tao ay mainggitin? Kasi po mga kapatid, hindi nyo po makikita sa pisikal na anyo ng isang tao kung anong nangyayari sa kanya pag siya'y naiinggit. Pero sa loob, may nangyayari po. May nangyayari po. Parang ganito ho yan. Kapag ang isang tao ay may sakit sa balat, mula pa lang sa malayo, kita mo nang may sakit siya sa balat. Okay? Nakikita mo kung anong nangyayari sa kanya physically. Kahit hindi mo na siya tanungin, alam mong meron something na disordered. Pero ito po, dahil ito ay spiritual, maaaring sabihin mong mukha siyang okay sa harap. Sa Ingles, facade. Yung kung ano yung nakikita mo sa harap, okay. Pero deep inside, maaaring may nangyayaring kaguluhan. Kaya nga po, sabi po sa aklat ng Eklesiastiko, huwag mong pupurihin ang isang tao hanggat hindi pa siya nagsasalita. Bakit? Kasi kapag nagsalita na yan, doon mo yan makikilala. Ay, palamura pala. Ay, ang sama pala ng tabas ng bibig. Yan. So yun, ganun po. Ano pong nangyayari sa mga taong mainggitin? Ang tao pong mga mainggitin, deep inside, sabihin niyo po, deep inside, malungkot.
Ang tao mainggitin sa katunayan, siya po ay malungkot. Yan po ang mainggitin, malungkot. Amen po? Ano pa ho? Sabi po sa isang libro, meron pong isang libro, ang tawag ho, The Divine Comedy. Hindi po yun katatawanan. Kasi tayo pag meron tayong comedy, katatawanan. Hindi ho. The Divine Comedy ni Dante Alighieri. Isa po itong important Catholic literature. No? Meron po yan 3. Purgatorio, Inferno, Paradiso. Yan. Yung purgatorio, siyempre tungkol sa purgatorio. Yung inferno, tungkol sa impyerno. Paradiso, tungkol sa paradise, langit. Dito po sa kanyang libro na Inferno, meron po siyang illustration sa mga taong napunta sa impyerno dahil daw po sa inggit. Hindi po ito turo ng simbahan. Ito ay poetic na illustration lamang. So ito po ay makatula. So hindi po ito literal. Sabi niya po doon, yung mga kaluluwa na nasa impyerno dahil sa inggit, makinig ho kayo, yung mga kaluluwa daw po na nasa inggit, alam niyo daw po ang parusa sa kanila? Sino ho nagtatahi? Taas ang kamay. Marunong po manahi. Ayan. Tinatahi daw po. Sabihin niyo po, alin brother? Tinatahi ang talukap ng mata. Yun daw po ang ginagawang parusa sa mga nasa impyerno dahil sa inggit. Tinatahi ang talukap ng mata ng alambre. Sorry po medyo gorish, no? Pero yun daw po, sabi ni Dante Alighieri, tinatahi ng alambre yung talukap ng mata nang sa gayon nakapikit sila. Nakikinig ko kayo? Ganun po ang taong mainggitin. Nakapikit. Nakapikit sa pagpapalang ibinibigay ni El Shaddai na nasa harapan na niya, nakapikit siya doon at ang lagi niyang tinitingnan yung pagpapala ng ibang tao. Yung sariling pagpapala niya na binibigay ni Lord, hindi niya makita, pero yung pagpapala ng iba, lagi niyang nakikita. Ganon ang taong mainggitin. Kaya ang taong mainggitin, malungkot. Pumalakpak ang malungkot. Pumalakpak ang taong masaya dahil nagtatagumpay ang iba. Yan ang hindi mainggitin. Praise the Lord. So, sabi po ni Saint Ambrose of Milan, envy blinds the mind to the blessings one already possesses. Ang inggit daw po ay nakapagpapabulag ng isipan ng isang tao mainggitin na hindi niya nakikita yung pagpapalang ibinigay na sa kanya ng Diyos. Amen po? Handa na po ba kayong makinig sa mga remedyo? Last week, sabi ni Brother Charles, antidote to gluttony. Lunas sa gluttony. Ang akin naman, remedyo. Remedy. Okay. What are the remedies to envy? Ito mga practical ho ito. Bibigyan ko po kayo ng 7. Iiklian ko lang po. 7 bagay. 4 na gagawin. Ilan pong gagawin? 4. At 3 iisipin. Ulitin ko po 7 po ang 7, hindi pala, ganito pala 7. 7 po ang bibigay ko po. 4 na gagawin, 3 iisipin. 4 things to do and 3 things to think about. Ito po yung una. Doon po muna tayo sa mga gagawin. First po natin gagawin para malabanan po natin ang inggit, have a gratitude journal. Magsulat ho tayo. Sabihin niyo po, sumulat ka. Yan. Sumulat ho tayo. Hindi lang basta magsusulat. Magsusulat tayo ng mga bagay na ipinagpapasalamat natin kay Yahweh El Shaddai araw-araw. Buhat sa paggising sa maaga ng maaga, magsusulat. Lord, salamat po, nagising ako ngayon. Yan. Lord, salamat po kasi mayroon kaming tapsilog sa agahan. Yan. Lord, salamat po kasi po hindi po ako na-late sa prayer meeting. Ayan. So lahat ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, buhat lang ikay gumising hanggang sa ikay matulog, isusulat mo. Sabi niyo po, bakit brother?
Simple lang po, para malaman ninyo na ang Diyos ay hindi nagkukulang na magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Naririnig ko po lagi sa mga tao, sa mga MC, kapag natatapos na ang gawain, count your blessings. Tama ho yun. Count your blessings. Bakit? Kasi kapag hindi mo binilang ang mga biyaya na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang bibilangin mo ay yung biyaya ng Diyos sa ibang tao. At kapag binilang mo yung biyaya ng Diyos sa ibang tao, baka kalimutan mong binibiyayaan ka rin. At kapag nakalimutan mo yon, maiinggit ka. Nakikinig po kayo? So, yun yung unang dapat natin gawin. Kapag tayo be honest, pag may tendency tayong malungkot kasi ang iba umaangat, kapag may tendency tayong maging masaya kasi yung iba minalas, magsulat-sulat na tayo ng journal. At hindi lang tayo basta magsusulat, isusulat natin yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Why? You have to be intentional. Kailangan natin maging intentional. Ano ibig sabihin ng intentional? Kailangan mong sadyain. Kailangan mong sadyain na maghanap ng pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Nang sa gayon, matuto kang magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Gusto niyo po ng kwento? Nito pong December, nagsusulat po ako ng mga goals for the year 2024. Minsan, na-achieve, may mga hindi pa na-achieve. Siyempre, February pa lang naman ngayon eh. Mahaba-haba pa. We still have 10 months to go bago matapos ang 2024. Sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Tapos na yung January. Parang wala naman akong nagawang mabuti sa buhay ko. So, ang ginawa ko, alam ko na. I-check ko yung aking, meron po kasi akong, tawag dyan, meron po akong application sa cellphone na kung saan lahat ng dapat kong gawin, inilalagay ko doon. So, ganoon. Ngayon, noong January 31, binalikan ko lahat ng ginawa ko mula January 1 hanggang January 31. Tapos po sinusulat ko yung mga achievements ko sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, nung natapos po akong gawin yon, hindi na po ako nadidisappoint sa sarili ko. Ako po'y nagagalak na. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang dami ko palang nagawa sa kaluwalhatian ni Yahweh El Shaddai. So kailangan mong isulat kung ano yung mga binigay sa iyong pagpapala. Kailangan mong isulat kung ano yung mga nagawa mong biyaya or mga nagawa mong achievement sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi unless hindi mo yun gagawin, mabubulag ka sa mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Paanong hindi maiinggit? Magkaroon tayo ng journal kung saan magpapasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai. So yun po yung una. Amen? Gising pa po ba? Okay. Pangalawa. Pangalawa po, na remedyo, para tayo po ay hindi mainggit o mapaglabanan ng inggit. Pangalawa, forgive the people who demanded perfection from you. Ulitin ko po. Forgive the people who demanded perfection from you. Patawarin mo yung mga taong naghanap sa iyo ng pagiging perpekto. Patawarin mo sila. Amen? Bato-bato sa langit, taman, huwag magagalit. Alam niyo ho, na kapag po-produce tayo ng mga taong mainggitin, kapag nagde-demand tayo ng perfection mula sa kanila. Gusto ko perfect. Gusto ko perfect lahat. Alam niyo ho, hindi ho yun posible. Yun po ang katotohanan. Hindi po posible na perfect lahat. Meron at meron po tayong magiging pagkukulang. Meron at meron po tayong shortcomings. At kapag lagi tayo naghahanap ng perfection mula sa ibang tao, sorry po, mabibigo lang tayo.
Pag lagi tayo naghahanap ng perfection mula sa ibang tao, madidepress lang tayo. Bakit? Kasi maaaring hindi nila maabot yung perfection na hinahanap mo. Ito ang tanong sa mga taong perfectionist. Perfect ka ba? Hindi. Di naman tayo perfect. Ikaw na naghahanap ng perfection, ikaw nga hindi perfect, sino ka para maghanap ng perfection? Hindi ka nga perfect eh. Ang Diyos nga mga kapatid nire-recognize yung ating pagsusumikap maging banal. Samantalang tayo minsan, hindi natin nakikita yung mga bagay na yon. Bato-bato sa langit, tamanog magagalit po. May tendency, minsan, ang mga magulang, hindi ko po sinasabing fact po ito tendency. May tendency ang ibang mga magulang, di ko po nilalahat, na maghanap ng perfection sa anak nila. At kapag ang mga anak, hindi po naabot yung perfection na gusto ng mga magulang minsan, sugat ho yun sa puso ng mga anak. At once yun po ay naging sugat at paulit-ulit mangyayari, magiging mainggitin po ang mga anak. Hello? Nandyan pa po kayo? Mga kapatid, iba po yung excellence sa perfection. Magkaiba ho yun. Sabihin niyo po, practice makes, dugtungan niyo po. Ako ho, hindi ako naniniwala doon. Practice does not make something perfect. Ako di naniniwala. Practice makes progress. Pag pinapractice mo, lumalago ka. Pero you will never be perfect para sa akin, no? Hindi yun magiging perfect kasi meron kang matututunan bawat araw No? May matututunan ka bawat araw. You become progressive, nagpo-progress ka, lumalago ka kasi pinapractice mo. Amen? Pero meron magiging room for improvement. Kaya po mga kapatid ko Kristo, ulitin ko po, ito po ang problema kapag perfectionist po tayo. Magiging fault finder po tayo pag tayo perfectionist. Hindi na natin nakikita yung pagsusumikap ng tao. Laging kamalian na lang niya at pagkukulang ang ating nakikita. At kapag laging ganon ang mangyayari, magiging mainggitin ang tao. So what's the remedy? Forgive them. Patawarin na po natin sila. Palayain natin ang ating sarili sa nakaraan. Palayain natin ang ating sarili sa sama ng loob. Patawarin niyo po sila sapagkat pinatawad ka din ni Yahweh El Shaddai. Kasi kapag di natin sila pinatawad, yung sugat sa puso hindi maghihilom. Hindi po yun maghihilom. So, para maiwasan ang inggit, patawarin mo na ang nanay mo. Patawarin mo na ang tatay mo. Patawarin mo na ang kuya mo. Patawarin mo na ang ate mo. Patawarin mo na ang mga taong nag-demand sa'yo ng perfection. Bakit? Dahil ito ang mahalaga, mahal ka ng Diyos, anuman ang iyong tinamo sa buhay. Amen po? So, don't compare, mga kapatid. Kasi po, pag tayo po perfectionist, yan na po ang kasunod. Magko-compare na ho tayo. Mga mahal kong kapatid, ito po paalala, mga mahal kong manggagawa, mga nanay at tatay sa pananampalataya, iwasan niyo po magkumpara ha. Alam mo yung coordinator na yun, mas magaling kaysa dito. Alam mo yung preacher na yun, mas magaling kaysa dyan. Hindi po yun maganda. At minsan, dahil siguro rin nasa starstruck tayo sa mga preachers, sa mga choir, or any manggagawa, minsan meron tayong tendency na makumpara sila sa iba nating nakasalamuha. Hindi po yun maganda. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag may comparison, laging may dehado at merong liyamado. Kapag ikaw liyamado, hindi pa rin po maganda. Alam niyo po kung bakit? Lalo na kapag yung taong pinapupurihan mo, hindi marunong humawak ng papuri, yayabang lang ho yan.
At yung tao naman na dehado doon sa sinasabi natin, sila naman ay magkakaroon ng self-pity that would lead to inggit na naman. Kaya iwasan ho natin magkumpara. Iwasan ho natin yun. Kung pupuri ka, huwag ka na magsasabi na hindi tulad ni ano. Huwag na ho natin sabihin yun. Kasi magbe-breed lang ho yan ng inggit. At ayaw po ng Diyos na tayo maging mainggitin dahil kapag tayo ay naging mainggitin, magkakagatan tayo, magkakaubusan tayo. Amen po ba? So, iwasan ho natin yun, no? So, patawarin ang mga tao na nagdemand ng perfection sa atin. Ang bilis ng oras. O, pangatlong dapat gawin. Congratulate verbally. Sabihin niyo po, congratulate verbally. Ano ibig sabihin nun? Mag-congratulate ka, sabihin mo. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Yeah, congratulations. Okay? Bakit? Anong kinalaman nun, Brad? Sa inggit. Ito po yan, mga kapatid. When you are congratulating someone verbally, you are intentionally letting people know that you are happy for them. Tagalogin natin, hindi ko naintindihan. Kapag tayo po nagko-congratulate sa mga tao, intentional mong, sinasadya mong sabihin sa mga taong, masaya ako para sa'yo. Masaya ako na nagtagumpay ka. Masaya ako nakagraduate ka na. Masaya ako professional ka na. Masaya ako dahil maraming ginagawang kabutihan si Yahweh sa buhay mo. Sinasadya. Congratulate them verbally. O ano ngayon, brother? Kung sinasadya. Hindi po ito kaplastikan. Kahit yung isang tao hindi mo kasundo, congratulate him verbally. Hindi po yung kaplastikan. At yun po ang problema sa atin minsan. Akala natin, pag hindi natin kasundo yung tao, kinongratulate natin, plastic. Hindi po yun tama. Hindi po tamang pananaw yun. Hindi po yung kaplastikan. Alam niyo po kung ano yun? That is an exercise of the fruit of the Spirit. Kindness and joy. Nagiging masaya ka para sa mga tao. Nagiging mabait ka kasi naglaan ka ng oras para i-congratulate sila. Brad, kahit naman i-congratulate ko sila, deep inside, alam ko, naiinggit pa rin naman ako eh. Okay lang ho yun. Okay lang ho yun. Sabihin niyo po, okay lang yun. Pakiramdam ho yan eh. At kailangan niyo pong paglabanan ng pakiramdam. You have to convince yourself that you are really happy for them. Remember, kapag ikaw ay naiinggit, nalulungkot ka sa tagumpay ng ibang tao. So you have to convince yourself. Kumbinsin mo ang sarili mong masaya ka talaga at magsisimula yon sa pagsasabi sa kanila, kapatid, congratulations, masaya ako para sa iyo. Amen? Pangapat po, magpatotoo sa gawain. Yung iba, tagal-tagal na sa gawain, hindi pa rin nagpapatotoo. Amen po ba? So, magpasalamat sa Panginoon sa gawain. Bakit? Anong kinalaman nun, Brad? Ang taong mainggitin, nakakalimutan magpasalamat sa Diyos sa bigay sa kanyang biyaya. So, para di natin makalimutan, sadyain nyo, magpatotoo po tayo. At kung gusto nyo pong makaakyat dito, doon po muna kayo umakyat sa mga altar sa gawain po ninyong lokal. Kasi po mga kapatid, kung nangangarap po tayo makapagpatotoo sa malaking gawain, magsimula tayo sa mga maliliit. Sabi ni Brother Mike, ang mga malalaking bagay nagsisimula sa maliliit na bagay. Magsimula ho tayo sa simple. Mahirap pong tumayo dito kung sa inyong local na gawain, hindi ho kayo makatayo. Kung gusto nyo hong tumayo dito, tumayo po kayo doon, nang sa gayon, yung pangangatog po ng ating tuhod doon, ma-exercise dito, kayang-kaya na natin sa lakas na bigay ni El Shaddai. Okay na po tayo.
Apat na ho yun. Okay, nagagawin. Una, have a gratitude journal. Pangalawa po, forgive the people who demanded perfection from you. Pangatlo, congratulate verbally. Pangapat, testify frequently in the gawain. Tatlong dapat nating isipin. Mabilis na ho ito. Para maiwasan ng inggit, ito ang dapat nating isipin. Una, realize that you have your own set of strengths and weaknesses. Isipin po ninyo, may kanya-kanya tayong lakas at may kanya-kanya talaga tayong kahinaan. Yun po ang totoo. Amen po ba? Patawarin mo ang sarili mo sa mga kakulangan mo. Kaya nga tayo community. Yung kakulangan natin, kalakasan ng iba. Kaya walang problema. Amen? At gayon din po, i-congratulate natin ang sarili natin sa mga achievements natin sa kalwalatian ni Yahweh El Shaddai. So, para ma-avoid natin ang inggit, isipin natin, may lakas ako at mayroon din talaga akong kahinaan. Matuto na ho tayong tanggapin yun. Ganun ho talaga. Si Brother Justin, mahina sa math. Ganun talaga. Mahina talaga ako sa math. Amen po. So yun po yung unang dapat isipin. Pangalawang dapat isipin, realize that there are really people who are better than you and it is a good thing. Isipin niyo po na mayroon talagang mga taong mas magaling po kaysa sa atin at yun ay maganda. Alam niyo po kung bakit maganda? Bakit? Kasi kapag nare-recognize natin na mas magaling sila kaysa sa atin, yun ay tanda ng kababaan ng kalooban. Mga kapatid, kapag ang mga tao mas magaling kaysa sa iyo, matuturuan ka nila ng mga bagay na hindi mo alam. That's why yun po ay mainam. Ang kagalingan po ng iba, hindi po kumukuha sa kagalingan ninyo. Maaaring parehas kayong magaling. Okay ho yun para sa kalwalatian ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo po, sa akin pong pamumuno sa ibang mga PFCC, aaminin ko po, may mga taong mas magagaling kaysa sa akin. Pero hindi ko sila kinaiinggitan. Bagkus, ang ginagawa ko po sa biyaya ng Diyos, I am working with them. Nakikitrabaho po ako sa kanila. Brad, alam ko magaling ka dito. Pakikisuyuan kita. Pwede bang gawin mo ito para kay Lord? Hindi kayo nagkukompetensya, nagtutulungan kayo. There's no such thing dapat, ideally, as competition in nagawain. Only cooperation. Magtulungan po tayo. Nang sa gayon, mga kapatid, pareha-parehas tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. And finally, mga kapatid, ito po ang tatapos sa lahat ng inggit. Ito po ang tatapos sa lahat ng inggit. Realize that your Father in heaven accepts you kahit sino ka man. Kahit sino ka man. Tanggap ka ng Diyos kasi ang Diyos ang lumikha sa'yo. Tanggap ka ng Diyos na ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa'yo. Mga kapatid ko ay Kristo, let me end this with an illustration. Marami po tayong kabiguan sa buhay, marami rin po tayong tagumpay sa biyaya ng Diyos. Pero ang sarap na uuwi ka sa isang tahanan na kahit may kakulangan ka, tanggap ka pa rin ng magulang mo. At sarap umuwi sa tahanan na kahit marami ka mang mga shortcomings, uuwi ka sa bahay na tanggap ka ng asawa mo. Masarap umuwi sa bahay na kahit marami kang mga naging failures, tanggap ka pa rin ng mga kaibigan mo. At the end of the day, meron tayong kakulangan. Pero para hindi tayo mainggit, lagi niyo po tatandaan, si Yahweh El Shaddai, mahal na mahal po kayo maging sino man tayo. Sa oras na ito, mga kapatid, dalangin po natin na mawala po sa atin ang spirito ng inggit. At ang taong nagsusumikap magpakabanal ay masaya sa katagumpayan ng ibang tao. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Tayo po tumayo, sumaglit sa hapon po na ito. At sa ating pong pagtayo, mga kapatid ko ay Kristo, hayaan niyo po, mga kapatid, na tayo po ay manalangin bilang paghahanda para po sa pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Amang Yahweh El Shaddai, patawarin niyo po kami kung minsan kami po ay nakakaramdam ng masaya dahil nabigo ang iba. Patawarin niyo po kami na minsan kami nakaramdam ng lungkot kasi nagtagumpay ang iba. Panginoon, turuan niyo po kaming maging tunay na masaya sa katagumpayan ng ibang tao. At turuan niyo po kaming maging malungkot sa kasalanang aming mga nagagawa. Panginoon, salamat sapagkat kahit sino man kami, mahal na mahal niyo po kami at mahal na mahal ka rin po namin. Amang Yahweh, salamat sa pagtanggap sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Ay, sa Diyos.